Ang mga desisyon ng pagsuway ng ibang tao ay hindi magiging dahilan para sa pag-cancel ng kalooban ng Diyos para sa iyo. Pero walang makakapigil kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. At dahil dun sa takot at hindi paniniwala ng mga Israelita. May mga pumipigil na makakuha ka ng trabaho o makakuha ka ng promotion. Magandang araw po sa ating lahat. So, ngayon po ay i-share ko po sa inyo yung devotion das April 17 na galing sa Experiencing God ni Henry Blackaby. Ang pamagat po nito ay walang makakapigil sa iyo. Numbers 14:38 sabi po dito. Ngunit hindi namatay si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jepune. Ang mga desisyon ng pagsuway ng ibang tao ay hindi magiging dahilan para sa pag-cancel ng kalooban ng Diyos para sa iyo. Oo, ang mga aksyon ng ibang tao ay makakaapekto sa iyo pero walang makakapigil kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa buhay mo at sa pamamagitan mo. Si Joshua at si Caleb ay nagtiwala sa Diyos. Pero kasama pa rin ng ibang mga Israelita, sila ay naglagalag din sa ilang sa loob ng 40 taon dahil dun sa takot at hindi paniniwala ng mga Israelita. Nararamdaman mo ba na may humahad lang sa kalooban ng Diyos sa buhay mo? May mga pumipigil na makakuha ka ng trabaho o makakuha ka ng promotion. May minsan pa na may mag-a-apply ka sa government ng mga licenses. Hindi sumasang-ayon yung ibang mga committees, hindi ka na-approve, hindi na-approve yung recommendation mo. Pero naniniwala ka ba na tao lamang ang makakapigil sa kalooban ng Diyos sa buhay mo? Ang layunin ng Diyos sa buhay mo ay tiyak, walang makakapigil dito. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng nais niyang gawin sa buhay natin at ganun din dito kay Joshua at kay Caleb. Ang pangunahing assignment nila Joshua at ni Caleb ay hindi lang ang makapasok sa lupang pangako. Meron pang gustong gawin ang Diyos sa ating buhay. Makita natin dito, si Joshua at si Caleb ay naging leader ng mga tao pagkamatay ni Moses at ni Aaron. Kaya sila yung naging makadiyos na pinuno ng mga Israelita. Hindi inakay ni Joshua at ni Caleb ang mga tao kung sila ay nasa lupang pangako na. Kung yung kanilang goal lang ay pumunta sa lupang pangako, hindi lang, pwede silang dumire-diretso, mag-isa sila. O kaya dalawa lang sila doon. Hindi ganun yung gusto ng Lord. Kasi, habang nandun ang mga Israelita sa wilderness, ginagamit sila ng Lord para maging isang example. Pinapanatili ng Diyos ang mga pinunong ito sa isang posisyon kung saan maaari silang magkaroon ng makadiyos na impluensya at espiritual na pamumuno para sa mga sumusunod na henerasyon. So, ganun pa naman, sa wakas ay dinala ng Diyos si Caleb at si Joshua sa lupang pangako, gaya ng kanyang sinabi. Sila ay naantala, ngunit hindi napigilan. So, ito yung assurance natin. Walang makakahadlang sa Diyos sa pagkakasatuparan ng mga plano niya sa buhay mo at sa buhay natin. Kapag pinakilos ng Diyos ang isang bagay, walang makakapigil dito. Always remember that God is sovereign God. He is in control. Sabi nga doon sa Isaiah 46 verse 11b, ako ang nagsabi nito at tiyak na matutupad dito. So, God bless you all. Salamat po.